Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 458 ng Abot Kami ng Pangarap. Sabi nga ni Moira, hindi pa rin ako naniniwala na nagbago ka na talaga, Moira. Linit, talaga nagbago na talaga ako. Guys, sabi ng mga kakosa niya, talagang hindi sila naniniwala, talagang banal-banalan na nga itong si Moira. Alam ko, Linit, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Pero gusto kong patunayan sa'yo na nagbago na talaga ako. Naku, wala naman akong mapapala sa'yo, Moira. Alis na ako, sige ho. Ngayon, meron doon mga assorted medicines na nakalagay sa box na biglang natumba. Nakita agad to ni Moira kaya niligtas niya si Lynette. Ang natamaan si Moira sa likuran. Talagang dumapa sila dito. Nagkagulo. Biglang lumapit si Annalyn kasi narinig niyo yung ingay. Sabi ni Annalyn, Ma'am Moira, ano po ginawa ninyo kay nanay? Sabi naman ni Moira, Annalyn, alam ko hindi ka para naniniwala sa akin pero tinulungan ko siya. Niligtas ko siya. Sabi naman ni Lynette, totoong sinabi niya, anak, niligtas ako ni Moira dahil muntikan na akong matamaan ng mga box na nahulog. Totoong sinasabi niya. Ngayon sabi naman ng mga kakausa niya, sina Madam Lotus, talagang nagbago ka na talaga, Moira. Talagang mabait ka na. Annalyn, alam ko na hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Pero para sabihin ko sa'yo, talagang tinulungan ko ang mami mo. Umalis na nga to si Moira. Sabi nga ni Annalyn, Nay, totoo po ba yung pinakita sa inyo ni Ma'am Moira? Naniniwala ka po ba doon? Sabi naman ni Lynette, well, may mga tao naman talaga na pwede magbago ng pag-uugali. Sabi naman ni Nurse Karen, tita, kasamaan po namin nurse yung nakasagi nung kahon, hindi naman po niya sinasadya. Sabi naman ni Nurse Evan, sa tingin ko po talaga aksidente lang po yung nangyari. Hindi naman po sinasadya rin ni Ma'am Moira na mangyari, saka hindi niya po biniyaran yun dahil kasamaan po namin yun. Sa tingin po talaga namin, nagbago na po talaga si Ma'am Moira. Samantala, kinaladkad nga ni Carlos itong si Irene. Ano ba, nasasaktan ako? Ano ba kasi ginagawa mo rito sa dinadami-dami ng ospital? Dito pa talaga sa East Ridge. Dito mo pa talaga sila dinala. Ano ba? Hindi ko naman sila kilala. Nakabunggo ko lang naman sila kanina. At saka dito sila nagpadala sa hospital na to. O di ba, Irene, huwag ka na nga magpalusot? Totoong sinasabi ko, Carlos. At saka, nag-shopping ako kanina eh. Kung ganun, ina-accept mo yung perang binibigay ko, wala ka nang makukuha. Sige, gawin mo. Susunod, lalapit ako kay Lynette. Sige, Irene, subukan mo lang kapag lumapit ka kay Lynette. Patitikman mo ang hinahanap mo. Alam mo na mangyayari sa'yo. Sasaktan kita, sabi ni Carlos, diba? Huwag na huwag kang makikipagkita sa asawa ko. At ayaw na ayaw ko makikipag-usap ka sa kanya. Naiintindihan mo? Umalis agad si Doc Carlos. Samantala, nag-speech na nga tong si Warden at nagpasalamat kay Doktora Annalyn dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi maisasagawa ang medical mission na ito. Nagpalakpakan silang lahat, pati na rin sa mga doctors and practitioners ng Apex at sa may-ari nito na si Ma'am Giselle. Kaya naman pinatawag si Annalyn na magsalita sa entablado. Umakyat na siya dito, talagang nagpalakpakan yung mga inmates. Sabi naman ni Doktora, maraming salamat po, Warden. Magandang araw po sa inyong lahat. Sabi naman ni Warden, meron nga palang gusto magbigay sa iyo ng regalo. Una nang umakyat sa entablado si Jingay. Ako po si Jingay, Doktora. Maraming salamat po kasi nabigyan po kami ng pagkakataon na mapacheck up. Kailangan na kailangan po namin ito dahil sa tingin po namin napapabayaan ho kami. Kahit sa isang araw lang, makita namin yung halaga namin, yung importansya namin. Dito namin naramdaman na para talaga kami isang tao kung ituring. Dahil po sa pagpapahalaga na pinakita nyo, maraming salamat po. At nagsalita na nga si Annalyn. Talaga pong ginawa ko pagkakataon nito dahil nakita ko po na marami pong kakulangan na mga gamot dito po sa loob ng City Jail. Gusto ko po makatulong sa inyo dahil nanggaling din po kami sa hirap. Alas 3 pa lang po na madaling araw pumipili na kami para sa rasyon ng gamot para po kay nanay. Nagkasakit po si nanay, nagkaroon po siya ng tumor sa utak. Sobrang hirap po ng buhay namin noon, kaya po ito po yung naging inspirasyon ko. Kaya kung bata ko naging doktor, sabi ko magiging doktor ako. At naglapitan nga yung mga inmates, sinasaway ni Warden. Sabi naman ni Doktora, okay lang po, Warden. Ngayon lumapit itong si Irene kay RJ. Oh, Dr. RJ Tanyag, it's me, Irene. Sabi naman ni RJ, teka lang, have we met before? Ay, hindi pa, ngayong araw pa lang.
kilala kita. Ikaw yung ex ni Lynette, di ba? Oh, mukhang marami kang alam sa akin. Hindi naman masyado, pero syempre alam ko yung background mo dahil alam ko yung tungkol sa Apex. Sabi naman ni RJ, sa bagay, kahit hindi naman chismosa, alam naman talaga yung magiging background ng pamilya namin. Dahil kilalang kilala ang hospital namin na Apex. Siya nga pala, kilala ko si Dr. Carlos. Akong baga, magkakilala ba kayo? Oo. At saka alam ko yung asawa mo, hindi kasi sinuwerte sa asawa mo ngayon, di ba? Sabi naman ni RJ, oo nga. Medyo na-awkward si RJ kasi nga, hindi naman niya talaga kilala kung si di ba? Si Irene. Ito naman si Irene, gusto niya na magkwento itong si RJ tungkol kay Lynette sa kabit nga niya. Hanggang sa umalis na nga siya. Ngayon sabi naman ni Regan, alam mo, doktora, kung sakaling makulong ka dito, magiging mayor ka rito, ikaw yung pinagkakaguluhan ng mga inmates sabi naman ni Doc Nindol, bakit naman siya makukulong? Kasi ninako niya tong puso ko, pinatuka siya ni Annalyn. Ikaw talagang dahil mong alam na kalokohan kung ano mga sinasabi mo. Ngayon dumating na nga tong si Madam Lotus, Doktora Annalyn. Hello po. Talaga palang napakabata mo pa, no? Napakaganda mo. Naalala ko si yung anak ko. Hindi ko siya makasama kasi simula nung nakulong ako dito, hindi niya na ako dinalaw. Labis na ako nag-aalala. Tingin ko talaga sobrang sama ko. Sabi naman ni Annalyn, ano po ba pangalan nyo? Madam Lotus. Ang astig, sabi ni Regan. Ba't nga po pala Madam Lotus ang tawag sa inyo? Kasi tinapon ko kasi sa yung asawa ko. Hindi bali na. Kasi kung sa tingin ninyo sobrang sama ko, nasa sa inyo na yun, sabi naman ni Annalyn. Hindi naman po kayo masamang magulang. Dahil magulang po kayo. Kaya hindi pa rin po may tuturing na masama kayong tao. Sabi naman ni Dr. Annalyn, di ba? Alam ko po na proud pa rin sa inyo ang anak nyo. At mahal na mahal ka po nun. Sabi naman ni Madam Lotus, pwede bang mahawak ang mga kamay mo? Sabi niya, no? Talagang naluluha si Madam Lotus kasi nga naalala niya at nakikita niya sa pagkatao ni Annalyn yung kanyang anak dahil halos magkasing edad nga lang daw sila. Di ba? Hindi sila nagkakalayo ng edad. Kaya nung tumalikod na si Madam Lotus, tinawag ulit ni Annalyn, sabi niya, mahal na mahal po kayo ng anak niyo at dadalawin po niyo kayo. So umaasa nga si Madam Lotus. Ngunit pagtalikod niya, ang sama ng titig niya, di ba? Halatang may binabalak siya kasi nga alam nga natin na tatakas ito sa bilangguan. Baka nga gamitin niya si Annalyn, di ba? Para siya makatakas, baka i-hostage niya. Samantala, ito naman si Josa saka si Chang Susan, pinag-uusapan si Irene. Ang pangit nga doon ng pag-uugali, parang si Moira II, di ba? Bagay na bagay doon sa itsura niya. Ngayon, sabi naman ni Josa, ba't kaya naging girlfriend ni Doc Carlos yun? Ang pangat-pangat na ugali ka dirin, tsaka, sabi niya. Kaya nga ex, diba? Tapos na yon, sabi ni Chang Susan. Yung anak niya ang pinakasalan ko. Narinig sila ni Carlos, sabi niya, Chang Susan, kamusta na ho kayo? Okay na, bumaba na tong alta pressure ko. Okay na ako, Doc Carlos. Sabi naman ni Josa, Doc, hindi naman po sa pangingialam hindi ho ba kayo naalidbaran na pupunta pa ito yung ex nyo? Paano kung magkita sila ni Lynette? Naku, hindi mangyayari yun, Josa. Hindi niya ako maaagaw. Mag-ingat ho kayo. Kahit ho, hindi nga ho kayo pumapatol dyan sa ex ninyo, baka agawin ko at baka magkaanak pa kayo. Naku, imposible mangyari yung Diyosa, mahal na mahal ko si Lynette. Hindi ako kagaya ni RJ na meron ng anak, nagwa pang pumatol sa iba. Sabi naman ni Chang Susan, ikaw talagang bibig mo kung ano mga sinasabi mo. Tapos eto na, dumating na nga si Doc RJ at meron siyang dalang cake, dalawa. Isa kay Ate Giselle niya at isa nga kay Annalyn. Nakita siya ng nurse, sabi ng nurse, doon po si Dr. Santos. Ngayon lumapit si Jingay kay Warden, sabi niya, Warden, baka ho pwede mag-speech po si Moira. Saglit lang ho, kahit 5 minuto lang. Ayun, piniyagan nga siya. Ngayon nagulat sila dahil na nag-speech nga po si Jingay. Magandang araw sa inyo. Meron ho sanang speech sa inyo si Miss Moira Tanyag. Natutuwa tong si Zoe. Talagang nakalimon sa nanay niya. Sabi naman ni Moira, magandang araw po sa inyo. Gusto ko lamang pong i-mention ang Apex community para humingi ng tawad sa inyong lahat. Ngayon bigla siyang hinto, di ba? Natigil dahil nakita niya si RJ, yung asawa niya. Dire-diretso agad kay Lynette, binigyan ng pasalubong si Ate Giselle niya, saka nga si Lynette para nga kay Annalyn.
kinakantsawan siya ni na Mildred. O ano na Moira, natahimik ka na. Hindi ka na makapag-speech, buti pa kumanta ka na lang. Kasi sa mga Bible verses mo, yung mga inaaral-aral mo. Sabi naman ng isang tomboy, ay nako, baka naman kasi dahil sa nakita niyo yung asawa niya, nakasama yung kabit. Ayun no, nandoon no. Ayun naman pala. Nako Moira, natahimik ka na ngayon. Ano, susugurin mo ba sila? Mapipigilan mo ba yung galit mo? Pakita mo na kasi yung totoong ugali mo. Kinakantsawan siya, no? Sige na, sugod. Sabi, no, sugurin mo na yung kabit. Dahil kasama niyo yung asawa mo. Ngayon, talagang si Moira hindi na nga makapagsalita. At ito yung dapat natin pakatutukan sa Lunes, mga kapuso. Ang tuluyang pagbabago ni Moira, na kahit nakita nga niya itong si Lynette na kasama si RJ, ay tikom pa rin ang kanyang bibig at hindi pa rin siya nagalit. Talagang natimpi niya yung kanyang nararamdaman. So dito na talaga natin malalaman kung magpapatuloy ang karakter dito ni Moira bilang mabuti o magiging masama pa ba siya, lalo na't magkakaroon ng palaro sa loob ng city jail at magiging magpartner sa pag-games itong sina Lynette sa si Moira. Yan ang pakatungayan natin sa episode 459 ng Abot Kami na Pangarap. At maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa inyong subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso. Maraming salamat po and God bless us all.